Hi guys, Milop Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? We have here the Strength card, the Seven of Swords, the Two of Cups, and the Hierophant. Okay. So, kung kayo ay naloko ng isang tao, maaaring nakukonsensya na itong tao na ito at pwedeng humingi siya ng tawad sa inyo. Na pwedeng mahal ka naman nitong tao na ito, lalong-lalo na kung halimbawang mag-asawa kayo. Okay? And syempre, mahal mo rin itong tao na ito, kaya malaki yung chance na papatawarin mo siya. Okay? And then we have here the Ace of Cups. Ayun na nga. Kung nagkahiwalay kayo nitong tao na to, malaki yung possibility na magkakabalikan kayong dalawa. We have here the Hangman, the Seven of Coins, and the Empress. So, nagkaroon na ito ng realization na pagtantunin niya na talaga na mali siya. Okay, kaya hihingi siya ng tawad sa'yo. And then we have here the Seven of Coins na parang hindi magiging madali for you maybe to fully forgive this person, pero it does not mean na hindi mo siya pagbibigyan. Parang you will give this person a chance, okay, pero hindi kumbaga instant yung pagbalik ng tiwala. It will take a while. Pero ang maganda dito is mukhang paghihirapan naman niya. Gagawin naman niya yung makakaya niya para makuha muli yung buong tiwala mo. And then we have here the Empress, which means nga na eventually you will become secured again sa tao na ito. Okay? And then we have here the Five of Wands, the Emperor, and the Knight of Swords. Ang nakikita ko lang dito is there will still be times na meron pa rin kayong pag-aawayan. Lalong-lalo na kung isa sa inyo ay ma-pride pa rin. And yung isa sa inyo parang atake lang ng atake, or basta parang bitaw lang ng bitaw ng salita. Okay? Pwedeng yung isa tahimik lang, ma-pride, hindi umiimik, habang yung isa sige lang ng sugod, kaya nagka-clash, ganon. Pero kung tutuusin, yung away nyo na yan is dapat tapos na yan Kumbaga bumabalik lang. Kasi nga, hindi pa totally na forgiven. Kaya kung tatanggapin nyo muli itong tao na to pabalik sa buhay nyo, make sure lang na pass is pass. Parang ganon. Kasi kung hindi, talagang magkakagulo kayong muli. Okay? And then we have the King of Swords and the Devil. So, pag ganun yung nangyari, may chance na maging toxic lang yung relationship ninyo na dalawa. Magsasagutan lang kayo. Magkakasakitan lang kayo. Okay? Kaya nga yung sabi ko dito, you need to be patient. Hindi ko alam kung anong expectations ninyo dito. Maybe gusto ninyo instant, maayos agad lahat. Hindi ganon. Kailangan magtulungan kayo, maging patient kayo sa isa't isa. Pagtrabahuan ninyo. Okay, para mabalik yung tiwala ninyo sa isa't isa.
Okay? But fortunately nga, we have here the Chariot. And kagaya ng sinabi ko kanina dito with the 7 of Coins, pwedeng magkaroon ng magandang resulta to. Pwedeng maibalik yung confidence mo sa relasyon. Okay? As long as, ayun, paulit-ulit ang sinasabi ko. As long as maging maunawain, matyaga kayo sa isa't isa at wag nyo nang i-bring up pa yung nakaraan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? We have here the Page of Coins, the Queen of Coins, the Moon, and we have here the 10 of Cups. Malaki yung possibility na yung person ninyo ay Earth sign din, Taurus, Virgo, and Capricorn. Malaki rin yung possibility na may age gap dito sa relationship na to, or pwedeng mas bata sa inyo yung karelasyon ninyo, or immature. Hindi kayo magka-level ng maturity. And because of that, medyo in doubt ka sa kanya kung magkakatuluyan ba kayo, or kung pakakasalan ka ba niya, or magkakaroon ba kayo ng masaya na family, or basta kung gusto ba niyang to settle down with you and have a family. Okay? And then we have here the Ace of Wands. Pwede kasi na itong tao na to, parang nag-e-enjoy lang. Okay? Yung more of flirting, romance, good time, ganyan. Pero may feelings naman siya sa'yo. It's just that hindi same level ng feelings mo para sa kanya. But you are hopeful here na pwede or baka sakali na magseryoso siya, na you might still end up being together or having a family or a serious relationship. Okay, so open ka doon sa possibility na yon. Though, parang at the moment, it's just an option, hindi ka sure. Okay, and then we have here the 10 of Coins, the King of Cups, and the 8 of Wands. But I do see here somebody else na makakatuluyan mo, hindi itong immature na ito. Okay, meron kang makikilala na iba na same level ng maturity mo, na parang handa siya to really commit to you, to really love you, and to settle down. Okay? Hindi yung pang good time lang. And once na dumating sa'yo itong tao na to, it will be very fast. Mabilis. Okay? Yung mga pangyayari. So, we have here the Tower and the Temperance. So, parang it's going to be a whirlwind. Na parang yung pagdating nitong tao na to, para siyang bagyo, kidlat, hindi mo inaasahan. Because something major will happen in your life. Major changes. Parang merong madi-destroy. May mawawasak muna. Okay? Bago, kumbaga parang tragic before yung maging kalmado ang lahat. So parang complete turn ng buhay mo. Turn around. Okay? Na sobrang pag dumating yung tao na to sa buhay mo, hindi mo talaga ine-expect yung sa panahon na sobrang lugmok ka. Okay? And then we have the Magician. All you gotta do is believe, because it will happen. Parang the universe will make a way for the both of you to be together. Hindi mo lang siguro right now nakikita, nararamdaman, because nakafocus ka dito sa tao na ito
na nagbibigay lang sa'yo ng good time, na wala ka namang maasahan sa kanya na future. Okay? But once it hits you, you will know. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? We have here the 5 of Cups, the 8 of Cups, the 6 of Wands, and the King of Coins. Okay, so base sa mga barahan na to, parang meron pa rin kayong regret dito. Parang malungkot pa rin kayo dito. Ang maganda lang dito is kahit na masakit, you are still trying to move forward with your life, to move on. Okay? Talagang mahirap, pero sinusubukan mo, kinakaya mo talaga. Okay? Na alam mo na kailangang asikasuhin mo yung sarili mo, yung magbigay ka ng atensyon sa self mo, parang self-love, self-care. Okay? Para kumbaga maging kampante ka or maging confident ka nga sa self mo, or maging stable yung emotions mo, or pwedeng maybe naapektuhan na yung career mo or other aspects of your life, na parang sinasabi mo na hindi pwede na nagmumukmuk lang ako dito, nag-iiyak lang ako, kailangan na alagaan ko yung self ko para maging maganda yung takbo ng buhay ko, parang ganyan. Okay, and then we have here the Chariot, the Knight of Cups, the Emperor, and the 7 of Swords. Fortunately, malalagpasan mo yung struggle na ito. Magiging successful ka naman, kumbaga, sa pag-move on. Ayun nga lang, you will be challenged talaga. Because there will come a time na biglang susulpot uli yung tao na iniiyakan mo. Magpaparamdam sa'yo, pwede makipagbalikan sa'yo, but this is a test. Test yan kung gaano ka na ba ka-strong. Test yan kung kaya mo bang panindigan yung desisyon mo dito na to stay away from this person. Lalong-lalo na kung itong tao na ito ay niloko ka lang before. Because there is a big possibility na lolokohin ka lang niyang muli. Kaya kailangan mo talagang manindigan dito. Okay? And then we have here the World card, the 10 of Swords, and the Knight of Wands. So this is you being aggressive in parang ending whatever connection that you have with this person, na talagang sineseparate mo na yung sarili mo sa kanya, yung mundo mo, na you are ready to begin a new journey, kumbaga, in your life, and talagang walang makakapigil sa'yo. Talagang desidido ka dito. Okay? And then we have here the 7 of Coins and the 8 of Swords. So, ang sinasabi dito is, it will pay off. Okay? Yung pag-struggle mo, yung perseverance mo, kumbaga, to really move on. Okay? Magkakaroon yun ng magandang resulta. Kaya wag kang panghinaan ng loob. Kaya mo yan. Kaya mong umalis sa sitwasyon na yan at baguhin ang takbo ng buhay mo. Okay? And then, we have here the 3 of Coins, which means, again, parang you really have to work. Parang to put an extra effort sa paggawa nito. Okay? Na wag ka rin mahihiya
to ask for help sa ibang tao, sa mga friends mo, sa family mo, in order to really distance yourself dito sa tao na nilalayuan mo. Okay? So, ayun. For now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.